Huwag niyo po saktan yung mami ko. Hindi po siya masamang tao. Apo! Hindi yan ang mami mo! Andito ang mami mo! Kita niyo? Annalyn! Ano bang sinasabi mo dyan? Ano ba nangyayari sa'yo? Anak ko to. Hindi mo yan anak. Anak ko si Annalyn. Maniwala kayo sa akin. Anak ko siya. Nagsasabi ako ng totoo. Hindi na yan nanay. Hindi Ako po, ang hindi nanay po. niya. Siya po yung nanay ko. Hindi mo siya nanay. Ako po si Caitlyn. Anak niya po ako. Anak! Lynette, hayaan mo muna si Annalyn. Sigurado ako alam niya ginagawa niya. Sa tingin ko, sinasakyan lang niya si Melba. Ma'am, sir, ibaba niyo lang yung baril niyo. Hindi natin kailangan ng violence dito. Sige na. Aling Melba, pwede na kayo umalis ni Caitlyn. Pasensya na po. Ako na bahala sa kanila. Sige na po. Umalis na kayo. Kita niyo? Tara na po. Tara na po. Annalyn! Oh, Annalyn! Annalyn! Anak! Anak! Anak, huwag mo ko iwan! Anak! Anak! Nangako ka sa akin, hindi mo ko iiwan! Sir, huwag niyo po siya saktan. Hindi po siya masamang tao. Caitlyn! Anak ko! Caitlyn! Anak, okay ka lang? Sinaktan ka pa ni Aling Melba. Sigurado ka. Kailangan mo magpa-check up? Okay lang po. Buti na lang po. Naintindihan niyo po yung ginagawa ko po kanina, Nay. Hindi ako. Ang tatay mo. Maganda yung ginawa mo, anak. Buti po naintindihan niyo po na sinasakyan ko lang po siya. Kasi baka mamaya po pag kinotra ko po siya baka mas magalit pa po siya sa akin. Ang sama talaga ng Melba na yan! Hayop! Wala, hindi po. Kawawa nga po si Aling Melba Kasi nasira po yung pamilya niya dahil po sa mali pong pangbintang po sa kanya. Iniwan po siya ng anak po niya tsaka po ng asawa po niya. Kaya po akala po niya ako po yung anak niya si Caitlyn. Sige na, mali pa rin yun. Pagbayaran niyo. Ay, hindi po. Biktima lang din po si Aling Melba ng sitwasyon. Kawawa nga po siya Mabuti pa siguro. Umuwi na muna tayo, ha? Doon na lang natin pag-usapan sa bahay. Tara. Tara. Sigurado pa tayo na hindi na tayo magpa-file ng charges laban kay Aling Melba? Nay, hindi na po. Ang kailangan po ngayon ni Aling Melba ay yung tulong po natin at pag-unawa dahil nga po sa mental illness niya. Kawawa din yung si Melba, no? Hindi na niya kinaya yung mga pangyayari sa buhay niya. Ayun! Bumigay ang isip, ano? Kaya nga po dapat mapacheck up po natin siya para malaman din po natin ano talaga yung kailangan natin gawin. Ikaw, anak. Hindi mo ba kailangan pumunta ng hospital para magpa-check up? Ay, okay lang po ako. Wala lang po masakit sa akin. Nasaan na po kaya si Caitlyn, no? Sigurado po kasi ako na makakatulong po siya sa pinagdaraanan ngayon ni Aling Melba Ay naku anak, sigurado yan. Alam mo, alam ko kung anong nararamdaman ni Aling Melba kasi pareho kaming ina. Kaya anak, kung ikaw ang mawala, siguradong ganun din mangyayari sa akin. RJ, maraming salamat at nandito ka. Lynette, hindi ko naman kayo pwede pabayaan ni Annalyn. Hoy, ngingisi-ngisi ka dyan.
Sa lahat ng na-hostage, ikaw ang ngingisi-ngisi. Eh, syempre lang, masaya lang po ako nakasama ko po si nanay at si tatay. Parang gusto ko nga po magpasalamat kay Aling Melba eh. Anak, nakakaya sa tatay mo. Joke lang, Nay. Sorry. Si Carlos tumatawag. Excuse, sagutin ko lang. Hello, Carlos? Bukas? Hello, anak? Hello po, Tay. Tumawag lang po ako para tanungin kung nakauwi na po ba kayo. Hindi pa ako nakauwi, anak. Nasiraan kami ng sasakyan. Malapit lang dito sa bahay niyo. Matatagalan pa daw. Talaga po? Gusto niyo po ba na dito na lang po kayo sa bahay magpalipas ng oras muna? Ay, huwag na, anak. Nakakahiya naman sa nanay at lola mo. Dito lang ako, okay lang ako. Tay, okay lang po yun. Sige na po, susunduin po kita dyan. Hintayin niyo po ako, ha? Sige po. Annalyn, huwag na. Tayo, magkape po muna kayo. Salamat, anak. Pero, sigurado ka ba na okay lang sa nanay mo? Oo naman po. For sure, okay lang po to kay nanay. Anak? Nay, Lynette. RJ, bakit nandito ka? Akala ko nakauwi ka na. nasira po kasi yung sasakyan po ni tatay. Sabi ko po, dito po muna siya kasi 2 hours pa daw po bago po dumating yung baterya. Pero, hayaan mo, Lynette. Pag dumating na yung baterya, aalis na rin kami. Okay lang naman po, di ba, Nay? Asan ako? Asan ako? Anong ginagawa ko rito? Kailangan po namin kayong operahan para matanggal po yung tumor niyo po sa utak. Kailangan din po namin ma-inform po yung pamilya po ninyo. Dati, galit siya kay Lynette. Eh bakit ngayon parang okay na sila? Parang sobra silang ayos, parang inaagaw na ulit sa atin ni Lynette at Annalyn ang daddy mo. Bakit pa kayo pinagtagpo? Eh, hindi naman pala kayo tinadhana. May rason ho kung bakit nangyayari yung mga bagay-bagay. Ngayon, kung ano man yung rason na yun, magtiwala na lang po tayo sa Diyos. Kasi yun po ang makakabuti para sa ating lahat. Sa mga mata ni Daddy, you are the bad guy. And Tita Lynette is the good one. Kailangan kumilos ako para mapaglayo silang dalawa. Alam ko nang gagawin ko. Mom!